usapang riders, mga kasambahay, narito po tayo ngayon sa Parañaque para bigyan kayo ng impormasyon at bigyan linaw ang mga batas trapiko dito. At ngayong hapon, pag-uusapan natin ang ordinansa dito sa Parañaque City kung saan ito ay currently ay naka-hold. Pinakikilala ko po sa inyo, kasama ng mga nasa likod ko, mga gwapong TPMO ng Parañaque. Kasama nila ang kanilang chief, si Mr. Teddy Barandino. Sir, magandang hapon po sa inyo, sir. Hello, sir. Welcome sa Usapang Riders. Magandang hapon po, sir. Nakikita ko, napakaganda ng motor niya, sir. I like that. Sa TPMO, sir, requirements po talaga na marunong kang magmotor. Not exactly requirements, as long as you understand the traffic rules and regulations. Meron kasi tayong tinatawag dito sa Parañaque na fixed post. These are the traffic enforcers manning all the intersections. And then, nag-assemble ako ng motorcycle unit para to help operate and implement the said ordinance 0504 na traffic code of Parañaque. Okay. So sir, alam naman natin yung dami ng sasakyan dito sa Parañaque, sa ating kakalsadahan. So, required sa mga TPMO natin na sumakay ng motorsiklo. Dumaan po ba kayo sa intensive trainings bago kayo sumabak sa kalsada? In my case, I started driving since I was 9. So, mga ilang taon na yun, sir? So, basically that is 39 years. 39 years. 39 years ago. So, batikan-batikan na si sir sa pagbumotor. Sa motorcycle unit, mga experience din na riders. How many riders na ang kasama po? Ilang riders We na? have a composite of 20 motorcycle unit na miyembro. We are dealing with the operation day-to-day basis. And when we operate, sinisiguro namin na meron kaming mission order or a memorandum from the higher up para ma-implement namin yung said mga part ng ordinansa. Saan po partikular na departamento mula sa pamahalaan ng lungsod ng Parañaque na bibilang ang mga TPMO? We are under the Traffic and Parking Management Office. Isang ano talaga, sir? Isang sector sila sa ano? Isang departamento who deals with traffic management. Okay. Sir, kamusta naman po dito ang mga traffic rules natin dito sa Parañaque? Mayroon po bang bago at kung ano-ano po ba yung mga pinapatupad na kasalukuyan ng mga traffic rules dito sa kasalukuyan, tinutupad sana namin yung Article 15, Section 85, yung regarding sa muffler. It's about loud pipes. Yeah, mga loud pipes. Kung saan kasi, ang nagre-reklamo yung mga senior citizen. Senior citizen at kapwa mga motorista din. Kasi that falls under ano pa nga reckless. Kasi yung ibang rider, ang ginagawa nila, sinusuppress nila ng rubber. So when you come to think, hindi compatible yung hot air na nanggagaling sa combustion system ng motorcycle going out na itong rubber is flammable material. So, pag natunaw po yung screw, kung saan kumakapit ang screw, matatapon. Let us say, hindi na natalsikan yung ibang riders or what. Natapon po na bagsak sa kalsada. Then may dumaan po na isang motorista naman. Maliit ang gulong, no? Maliit ang gulong. Ini-improvise nila. Or kahit na standard yung gulong, but since yung hot rubber ay medyo mainit-init pa yan, madulas. O kaya nakakalang sa kalsada, mapangani po sa ibang mga motorista. Talagang medyo dangerous Yes, talaga. kaya doon pumapasok yung reckless dito sa sinasabi natin na section na 15, article 85 ng ordinansang 0504 ng Parañaque. Kamusta naman po yung status nito, sir? So, for now,
may mga riders nga doon na nakikiusap to give them time na medyo ayusin yung mga ano nila, pipes, meaning there is the intent. There is the intent to cooperate with the said ordinance. So hindi talaga nalalagyan ng ngipin, binibigyan natin ng pagkakataon silang madisiplina. Oh, yes talaga. naman. Yes naman. Hindi naman tayo ano. Sir, clarify ko lang yung kanina nabanggit nyo, yung regarding dun sa silencer na rubber. Yes. No, so, ibig sabihin, parang ito, hindi po pabor para sa inyo yung rubber, no? Ganun po ba? Sandaling puputulin ko yan. Magbabalik po ang arangkada na.